Isang ginang ang lumapit sa ating programa. Dalang kawad ng kuryente sa kanilang lugar, nakapatong na sa kanilang mga bubungan. At ang mga residente nangangamba para sa kanilang kaligtasan dahil sa peligro maaring dulot ng mga kawad ng kuryente. Ang matagal na nilang reklamo, maaksyonan na kaya? Nakatanggap ang programa ng isang mensahe mula sa isang ginang sa lungsod ng Navotas tungkol ito sa mga kawad ng kuryente na nakasampa na sa kanilang bubungan. Kalakip nito ang video na nagpapatunay ng kanyang reklamo. Paliwanag pa ng ginang na araw-araw na itong nagdudulot ng pangamba sa kanila dahil sa panganib na dala ng mga kable ng kuryente. At upang malaman ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, agad tayo nagtungo sa sitio Santo Niño sa barangay NBBS proper, lungsod ng Navotas. Pagdating pa lamang namin sa lugar ay bumungad na sa amin ang spaghetti wars o yung kumpul-kumpul, sala-salabat at pulupulupot na mga kawad ng kuryente mula sa poste patungo sa mga kabahayan. At ang ibang mga kable halos abot kamay mo na. Dito na namin nakumpirma ang sumbong dahil kitang-kita na namin ang mga kable ng kuryente na nasa bubungan na ng mga bahay. Nakaharap din natin si Wilma, ang netizen, na nagpaabot sa kanilang reklamo. At ayon sa kanya, lumapit siya sa ating programa matapos siyang mapanood ang isa sa mga naitampok nating istorya kung saan agad na naaksyonan ang problema rin sa kawad ng kuryente. Panood ko po nung mayroon po kayong na-responde ko po na kaya rin po ako na nagbakasakali. Hindi ko na makalain na eto, na rin pala natupad. Yung wire po sa bubong, lagi ako nangangamba. Siyempre katulad ko, byuda ako. Minsan, maalis ako. Nangangamba ako minsan pa sa may dugtong yung wire. Pag umuulan, isang bisis na yun, parang musok. Ang ginawa ko, nilagyan ko na lang yung electric tape. Umakyat ako doon. Nagkataon yun na may pa ako, may dadaanan. Wala na po, tinakpang ko na yung doon daanan, yung luna nga lang. Bukod sa lona, nilagyan din niya ng kahoy ang mga kable upang hindi ito kumaskas sa yero at matuklap. Doon po yung lahat ng wire nandun. May kahoy, kinalangan ko ng kahoy. Kasi pagka bumabagyo, mano yung wire sa yero. Ayun ang mano ron, nakakatakot. Kaya mula noon, isang taon na rin din ako mapanik doon. Kaya inaalala ko yun dito, yung bahay ko. Siyempre may mga gamit rin ako. Naman ako mga dyan na magliligtas kung halimbawa. Ganito rin ang reklamo ng kapitbahay ni Wilma na si Meliorita. Nangangamba siya sa panganib na dulot ng mga kawad ng kuryente sa kanilang bubungan. Yun nga sir, narereklamo ko sir dahil sa atip na baka mamaya kung halimbawa mag-sparkle. Siyempre, tumutulo na yung bahay namin. Kaya yun ang gusto ko sana ipaangat sa Meralco. Noong 2008 pa ako dyan sir eh. Ngayon ko lang nakita na ganun pala yung atip ko. Kasi tumutulo na po. Ikinakatakot din nila na magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Siyempre, sunog, di mo malaman. Malay mo maano sa atip, masugatan yung wire. Eh, yung anak ko nga, sabi ko nga, wag mo munang galawin yung bubong kasi mamaya makuryente siya. Kasi yung sa sparkle, yung wire, yun ang inaano ko nga, sana naman maayos. At si Wilma mas pinili na parespondihan sa ating programa ang kanilang problema kaysa lumapit pa sa kanilang barangay o sa mismong Meralco. Aywan ko sa inyo ko lang na-chat eh. Nagkataon na may na-respondihan kayo na gano'n. Hindi ko nga akalain na maaksyonan eh. Kaya't ang kanilang panawagan, maalis na itong mga kawad ng kuryente na nasa kanilang bubungan. Na sana po maayos po. Kahit mataas lang doon sa bubong ko, di dumikit doon sa may mga yero. Kapakot talaga, lalo na yung mga ganyang wire na mga salasalapid. Ang reklamo ng mga residente ng Sitio Santo Niño agad naming ipinarating sa kapitan ng barangay. At ayon sa kanya, matagal na nila itong inilapit sa lokal na pamahalaan ng Navotas at maging sa Meralco.
Parating na po namin yan sa engineering office ng aming local government at nabigyan naman ng aksyon nung nakaraan. Pero malawak po kasi yung aming barangay. Ayon sa paliwanag sa amin, pinano daw muna ng Meralco. Tutuloy daw naman nila yung kanilang pagpapataas ng mga wire dahil napakadelikado talaga sa mga residente namin na yung mga wire ay nakapatong na sa mga bubong nila. Pero kami naman po, nagpadala na rin kami ng letter nung nakaraan sa Meralco pa. May kaugnayan po dyan sa problema ng wire sa Sitio Santo Niño, sa Puting Bato. Pero inaantay pa rin namin, pinalo up lang namin sa engineering. Pero ngayon po, gagawa kami ulit ng letter para ipadala sa Meralco para mabigyan ng aksyon. Kasi talagang medyo lalo na ngayon po magiging yung summer, yung mas medyo delikado po ngayon yung sitwasyon. Doon sa Puting Bato, Santo Niño, talagang medyo marami ng problema. Yung ganong problema sa wire na mga nakalundo, mga nakapatong na sa mga bubong nila, yung iba naman nasa dingding nila. Tapos dito naman sa kabilang side, sa proper kung tawagin, marami rin pong mga ganong problema. Aminado rin si Kapitan na may pagkukulang din ang kanilang opisina sa naturang problema. Maaaring may pagkukulang din kami, medyo sa pagpapalo. Pero ngayon po, gagawa namin ng mabilis na aksyon para may parating agad sa mga kinaukulan yung problema ng aming mga residente para po hindi sila magkalinlangan sa kanilang sitwasyon doon sa lugar ng nasakupan kong barangay. Kaya nagpapasalamat din po ako na maging katulong po kayo sa pagpapalo up sa Net 25 na matulungan po kami yung aming pong mga mamamayan na matulungan kami mag-follow up sa Meralco para mapabilis po yung aksyon ng ating Meralco para po hindi magkabahan yung aming mga residente na aming barangay. At matapos naming maberipika ang kalagayan ni Wilma, agad kaming nakipag-ugnayan sa Meralco upang doon idulog ang problema. At ayon sa Meralco, agad nilang papuntahan ang lugar upang suriin ang sitwasyon. At makalipas lamang ang 2 araw, muling nagpadala ng mensahe si Wilma at sinabing sinimula na itayo ang panibagong poste upang maiangat ang mga kawad ng kuryente. Sa opisyal na pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng Meralco, nagpapasalamat sila na naiparating sa kanila ang sitwasyon ng mga nakalundong kable sa barangay NBBS proper sa lungsod ng Navotas. Natapos na rin ang pagsasaayos ng mga nakalundong kable. Naging mabusisi rin sila sa pagsasaayos sa mga kable ng kanilang mga engineer at crew dahil makitid na lugar at mano-mano ang naging pagtatayo ng kinakailangang dagdag na poste. Nagpasalamat din sila sa pang-unawa ng mga apektadong customer dulot nitong insidenteng ito at makakaasa mga residente na patuloy na magsusumikap ng Meralco para makapagatid na ligtas, maasahan at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente. At sa aming pagbabalik sa lugar, nakita namin ang mga posting sinimulang itayo ng Meralco. Kaya't lubos ang pasasalamat ni Wilma at Meliorita dahil sa mabilisang aksyon at responde sa kanilang problema. Salamat sa Net 25 na naaksyonan agad ang aming hinihingi na ayusin yung kuryente namin. Salamat din sa Meralco. Agad-agad nagresponde sila. Papasalamat na po ako sa responde at na-aksyonan kaagad ang reklamo ko. Ang laki pong pasalamat ko talaga. Bless na bless po kayo po na nakarating sa akin kaagad yung aksyon. Ngayon parang mapanatag na ako. Kahit mano, di na nakaano sa bubungan ko yung mga wire. Parang nakaluwag na po ako ng masyadong nakakatulog na akong maayos. Maraming salamat po sa responde. Yun lang po ko na aksyon ng kaagad. Ano ang problema sa komunidad, mas madaling maaksyonan kung agad natin itong ipagbigay alam sa kinaukulan. Kaya't ang ating muling paalala, kapag may nakikita kayong aberya, parespondihan na agad bago pa mahuli ang lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa
ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.